courageous. Be strong. Because they have been a lot of trials na nangyari na sa mga tao, sa mundo. But the God of the earth, the God of the universe, the Prince of Peace, the mighty Lord and Savior has always been there for us. Patuloy at patuloy. Walang nangyayaring pagbabago kung ano man ang sitwasyon. Ang sabi sa isa sa isang sikat na sinasabi natin is that the only consistent thing in the world is change. But there is something outside of the world that's more consistent, and that is the power of God. No boundaries, no layers, no limit. And that is His love and grace as well. It's very consistent sa atin. So tuloy-tuloy lang po tayo na pagpapatuloy din na kung paano tayo nagre-recover sa buhay. Kung meron man tayong regrets, let's keep on moving. At sinabi rin dito, in an attempt to escape, tatalon po ako sa 30 just to make up a point po. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the boat. But then Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay with the ship, you cannot be saved. Itong pinabasa ko na to, inililipat si Paul papunta ng Rome to stand trial against Caesar. He is a prisoner during itong time na to. He is in chains. Pero parang hindi siya, nung nangyayari na yung shipwreck, parang hindi na siya prisoner. Parang he's more of a leader. Parang I think, imbes na parang isa siyang in chains, he's more of a conqueror. Siya na yung nagdidictate ng senaryo na dapat nilang gawin. Siya na yung tuloy-tuloy na nagsasabi dun sa mga tao at sa mga leaders kung ano yung mga kailangan nilang strategy. Siya na yung pinapakinggan. So there are some points in our lives or some stages na pakiramdam natin we have been imprisoned. We are conquering a lot in our homes, in our lives, sa ating mga sariling buhay. We are knowing more of ourselves. Mas lalo tayo ngayon nakakapag-explore. Mas marami akong natutunan sa sarili ko. Mas marami tayong natututunan sa ating mga sarili. I always used to say sa mga kabataan dati, tinatanong nila ako, at Kuya TJ, paano ba malalaman o paano mo makikilala yung best para sa'yo? Siyempre, mga love life advices po, minsan, ibigay tayo niyan. So, sinasabi nila sa akin, paano mo nalalaman na siya na yung best para sa iyo? Kasi palagi ko siya na, Kuya TJ, kasi ang pangalan niya Jerwin, so katunog ni Jesus, so parang baka siya na. Ginaganon nila. Sabi ko, you would never know kung sino ang pinaka-best para sa iyo. What you have to do is be the best person for them, and then eventually it would work out. So instead of letting ourselves na parang prisoners ngayon, let's get to know ourselves. Let's date ourselves. Let's search our hearts. And let's get God involved in everything. And let Him change kung ano man ang gusto nating baguhin niya. Sabi nga ni David, create in me a clean heart, O God.